dating Pangulo Rodrigo Duterte, dating PNP Chief, now Senador Bato de la Rosa, abay binanggit po ni Lieutenant Colonel Espinido, yung controversial na nung araw major pa lang ito ng panahon ni Duterte, na mayroong kinalaman sa mga pag-uutos tungkol doon sa kampanya laban sa illegal drugs. Pero kakaiba po yung mga nangyayari at inamin din ito na mayroon hong mga paglabag sa karapatang pantao. Yan ang sinabi doon on record sa Quad Committee ng Kongreso sa patuloy na investigasyon sa Pogo Operation at Human Rights Violation. Pakinggan natin po yung ilang parte ng question and answer na ginawa ng Kongreso kay Colonel Espinido. Pardon, Mr. Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon? Yan. Bilang Chief of Police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretsyo Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw Espinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. May impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So nung kayo po ay nagkausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo, ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious Grabe, no? for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin mamatay tao po.
So, by all means, Your Honor. By all Sasabi means. ko. Yes. Okay. Wow. Sabi ha. Ayan o. Tinatanong ho ni Congressman Coa. Meron pa isang portion dito, isang congressman din nagtatanong tungkol dun sa Dito po sa inyo sa issue naman po ng ano. Matindi po kasi ito eh. Dali ha. Kaugalingan ko talaga yung kausapin yung mga polis nandoon assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commission officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, matapang talaga itong sila Colonel. ang sinabihan ko muna na ito, totoo na itong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame. Sa takot. Kay CPNP. Kasi ang lumalabas po rito, dahil in-assign siya doon para doon sa kampanya laban sa illegal drugs, yung mga mayor o sino man, pati pulis, ay linisin. Parang ganon. At kanya daw kinausap yung mga pulis na ito, totoong kampanya ito. Sumama kayo at gagawin natin. O yung iba daw sumama, hindi. Pero parang lumalabas sa takot ng mayor na target nila, voluntaryo sumurrender dito sa Campo Crame. Ganon ang dating. De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin. Operation talaga. File folder sana natin, Your Honor. Ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Ayan o. Espinosa. Marami hong tanong dito. De La Rosa, Your So Honor. yung presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Direct na pala siya nagre-report kay Presidente. Rodrigo Duterte. Former At President. diretso po Your kayo Honors. nagre-report. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo major kayo, normal po ba yon na yung isang major diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi normal. So ibig sabihin, Hindi. Binasa at kinumpirma ni Congressman. Ayan, napakinggan to. Isang tanong dito na matitindi pa rin itong sagot niya rito. May tanong lang po with regards to your assignment in Ozamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. And that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tanong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Ozamis City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de La Rosa, Your Honor, who gave an order. Si Bato. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato. Attorney Michael po. Sir, good morning po. So, yun po yung mga lumalabas. Ano ha? Po sa ating mga kababayan. Sandali lang po. At dito sa nangyaring ito, lumalabas po na maraming mga utos at direkta ang kanyang tinatanggap na kautusan mula sa PNP Director General noon ay si General Bato de la Rosa. At sinabi din ni Lieutenant Colonel Espinosa na siya direktang nagre-report sa ating Pangulo.
At binabati daw siya kapag nagtatagumpay siya sa kanyang operasyon. So, palagay ko napapanahon na nga po na humarap si Senador Bato de la Rosa dahil siya na may iniimbitahan ng Quad Committee, hindi as in senador. Siya ay iniimbitahan as former PNP chief tungkol dyan sa laban sa illegal drugs. So, sa ngayon, lumalabas, magaling ito, matapang itong si Espinosa, pero ngayon ang kanyang sinasabi ay yung mga utos sa kanya. 2 tao ang nag-uutos sa kanya. Former PNP Director General at former President Duterte. Matindi po ito, hindi biro itong kanyang expose na ito sa komite. Kaya viral na po itong isyong ito. Marami pa siyang sinabi actually. Marami ho, dahil halos 2-3 oras yata siyang sumalang sa investigasyon. Ang dami niyang sinabi. At ang isa dyan ay yung siya daw ay kinasuhan, siya daw ay siniraan, biktima siya ng kung ano-anong harassment ng mga opisyal ng gobyerno noon at pati pulis naging kaaway din niya. So matindi talaga. Ewan ko kung paano ma-resolve itong usapin ng mga may kaugnayan sa kampanyang ito at lumutang na merong human rights violation. Kasi tinanong siya, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na merong paglabag sa karapatang pantao sa nakaraang gobyerno? Meron, sir. Meron po. Wow. Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel.